Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Magsisimula na mamahagi ng libreng bigas ang mga local government units sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF sa susunod na linggo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatakda na ang rollout ng programa bilang bahagi na hakbang ng pamahalaan upang matulungan ang mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sinabi ng Pangulo na gagamitin ng mga local government units o LGUs ang hindi bababa sa 50% na kanilang LGSF para sa pagbili at pamamahagi ng bigas sa mga nasasakupan. Tiniyak din niya na may sapat na supply ng padaba para sa susunod na taniman upang masuportahan naman ang produksyon ng agrikultura para sa mga magsasaka. Dagdag pa ng Pangulo, ibinaba sa piso ang Ro-Ro Terminal Fee para sa mga sasakyang nagdadala ng agricultural products na inaasahang makakabawas naman sa gasto sa transportasyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, nagpalabas na ng mahigit 16.5 billion pesos ang Department of Budget and Management o DBM para sa Department of Public Works and Highways DPWH. Ang pondong ito ay inilabas sa pamamagitan ng Notice of Cash Allocation upang matiyak na hindi maantala ang pagpapatuloy ng mga proyekto ng infrastruktura sa bansa. Ayon pa kay DBM Secretary Rolando Toledo, mahalagang masiguro na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng mga pangunahing proyekto, lalo na't nakapaloob dito ang pagbabayad ng DPWH sa mga due at demandable accounts payable. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, iginiit ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman at Tingog Party List Representative Jude Asidre na walang nakitang pananagutan ang Independent Commission on Infrastructure o ICI at hindi nito inirekomenda ang pagsasampa ng plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Binigyang diin ni Asidre na maliwanag sa referral ng ICI na wala itong nakasaad na pananagutan o rekomendasyon para kasuhan si late Representative Romualdez. Ipinaliwanag niya na ang ICI ay isang fact-finding body na naglalayong magmungkahin ng kaso kung may sapat na batayan, ngunit walang ganitong rekomendasyon sa kaso naman ni late Representative Martin Romualdez. Dagdag pa ni Jude Asidre, ang referral ay ginawa upang bigyan ng pagkakataon ang Office of the Ombudsman na magpatuloy ng sariling investigasyon. Binalaan din niya na ang mali o maling paglalarawan sa mga opisyal na dokumento ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa mga institusyon na nagsasagawa ng independent na pagsusuri. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.